Alright, nasa linya na natin, Weng, si Senador Ramon Bong Revilla Jr., Chairperson, Senate Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation. Meron tayong magandang balita para sa ating mga guro. Yes. Senador, magandang umaga. Si Joel Sueng. Maganda umaga po. Good morning, Joel, at good morning, Weng, at sa lahat ng mga tagapakinig natin dito sa DCWB. Mga kapuso, magandang umaga. Salamat sa pagtanggap nyo sa aming imbitasyon. Una sa lahat, alam nyo, maikwento ko lang sa inyo, Senador, ang tukso namin kay Weng, babaeng may pulang sakong. Nasingit yun. Kasi ano po, Bakit naman pati sakong niya? mapula ang sakong niya eh. Ibig sabihin, malinis. Malinis, oh. Pero kayo, ang senador na basag ang sakong. Kamusta na ba kayo? Kamusta na ba kayo, senador? Okay, ito, basag pa rin. Ganun pa rin ba? Nakakas pa rin ba yan? Nagpapagaling pa rin. Papagaling pa rin, grabe, no? Achilles tendon at siyempre, tinanggalan din ako ng bone spur. So, yun yung sumira sa aking Achilles tendon kaya tayo naputulan eh. Kailangan Pero pa kayo ganun- makakabalik sa sa face-to-face session ninyo. Sa zona, makakatin ka na po. Actually, yes, umaatin ako. In fact, hapon yung signing ng batas na ito, nandun tayo sa Malacanang, umatin tayo. Nakasakay ako sa electric broom na nakasaklay. At least pinayagan ng Malacanang na makapasok tayo doon. Buti naman, Ang hirap talaga maglakad ng ang hirap. Galakad ka actually, isang paa, hindi mo mabigay yung weight sa kabila. itatanong na namin sa inyo yan, once and for all, sagutin nyo na po. Kasi isa sa mga sinasabing dahilan daw kung bakit natanggal si Miksibiri. Yung pagkakabasag ng sakong ninyo. Nagkaroon daw kayo ng hindi magandang palitan po ng salita. Meron bang ganong klase ng issue? Unang-una naman, hindi naman ang dahilan siya yung, hindi siya yung dahilan kung bakit nabasag yung sakong ko. Yung sakong ko na putol. Hindi. Pinagtalunan. May pinagtalunan. Yes, okay. Medyo siyempre nakakasama din ang loob yung inab na siguro marami nakakita din ng mga videos yun, kung paano nangyari. Medyo sumama din ang loob ko sa kanya. Pero sinasabi niya, based daw yun sa rules. Pero nung kinorek siya, hindi pala unanimous, which is majority lang ang kailangan. Kung talagang, kung po pwede talaga akong mag-online o hindi. So, anyway, nangyari na yun. Ang sa akin lang, dapat yung respetuhan ba sa bawat isa sa Senado, dapat palaging nandoon. No, kami para magkakapatid yan, 24 lang kami, tapos hindi pa kami magkasundo. Sa atin naman, hindi man ako magrereklamo, hindi man ako absent dahil ako'y perfect attendance. Dahil gusto ko lang makapag-online, makapagtrabaho pa rin kung ako'y habang nagpapagaling. Kita nyo naman, ngayon na kahit na masakit pa yung paa ko, pasok pa rin ako. At naipasa ninyo yung batas na ito. Naipasa ninyo itong batas na ito. Yan ang pinakamahalaga, no? Yes. Yung sa mga lola, di ba? Nakita niyo yung sa amendment ng centenarian. Tapos ito, yung mga Revilla law na talagang pinaghirapan ko, na ipangako ko nung nakaraang election. At ito na-accomplish ko lahat. At, pero Senador, isa ba ito sa mga Oh. dahilan kung bakit kayo pumirma para talaga si Senate President Escudero? Talagang pinapalik mo. Hindi, sige na. Sige na nga. Sige. Total, dyan na rin na yun, na pag-uusapan natin. Aminin ko, yes, ako una sa nag-endorse kay Cheese na maging Senate President. At dahil doon sa pangyayaring yon. Dahil sa pangyayaring yan at marami pang iba. Pero ganun pa man, as much as possible, ayaw na natin lumaki tong gulo na to. Sige po. Hindi ko na ang hangarin natin ay mas mapaganda natin ang takbo ng Senado. Alam mo, marami nang naging paratang sa amin dyan noong nakaraan. Hanggang sa nakulong pa nga ako. Yun yung mga ayaw ko mangyari sa mga kasamahan ko. Gusto ko maayos lahat tayo. Gusto ko lahat kami ay magtulong-tulong para sa pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga mahihirap. No? Ang gusto ko na yung mga kasamahan ko rin ay kumbaga magsama-sama kami at kumbaga solid lahat para suportahan ang mahal na Pangulo. Dahil ang Pangulo ngayon siyang sumasagwan para mas mabilis sa pag-ahon sa kahirapan ng ating bansa. Dahil kung tayo magkakabiyak-biyak, tayo magkakawata-pata, wala tayong pupuntahan nito.
O, hindi ko na kayo ilalagay sa hot seat. Si Weng na pagsasanok sa chalk tatanungin ko. allowance Sige, naman nailagay tayo. mo na ako na hot seat mo na. Okay na. Sorry, dito na. sorry. Sir, doon sa, Oh, yan. sa chalk allowance from 5,000 to 10,000, medyo malaking yun, hakbang yun para mabigyan natin Yes. yung tamang benepisyo sa teachers. Ang tanong, sapat na pondo, garantisado Yes, po ito. ang dito, ang mga almost 1 million teachers, no, 967,000 teachers ang makakatanggap nito ng 9.6 billion. I think we have sufficient funds for this dahil hindi naman pipirmahan ng mahal na Pangulo kung walang pondo ito. So by next year, sisiguraduhin namin na may pondo ito. At kausap na rin natin ng DBM, kayang-kaya po ito. Okay, baka po baka sabihin ng iba ganito, Senator, o pinasan niya yung chalk allowance, pero hindi pinapansin yung panawagan nila para sa dagdag na sweldo. Baka po dinadaan dito sa chalk allowance yung dapat daw ay dagdag sweldo para sa kanila. Kasi pag dagdag sweldo, Joel, basic pay ang pinag-uusapan natin. So when you retire, you get a better na retirement pay, hindi po ba? So Senator, Yes. ano pwede niyo sagot doon? Baka parang nililigaw Ito, lang. Go ahead. Ang sagot ko dyan, matutuwa sila dahil ito na po ang susunod na tatrabahuhin ng inyong cute na senador. Itong Salary Standardization Law 6 na mag-rationalize ng sahod ng kawani ng pamahalaan. Gusto nating panatiling competitive ang workforce ng gobyerno. And we want to bring in kumbaga, sa mga tao yung the best quality ng trabaho. No? Kaya tataas natin yung kanilang sahod. Kaya yung mga nagreklamo na hindi natin inaksyonan, eto na po. Yung Salary Standardization 5, tayo din po ang nagsulong nun. Itong ngayon, 6, isusulong ko ulit. Kaya lahat ng kawani ng gobyerno ang susunod na tatrabahuin natin. Okay, sana din po magawa ng paraan, Senator, kasi civil service, pang-gobyerno, di ba? Burokraso, Joel. Kasama Opo. dyan yung mga teachers Opo. natin and good may SSL sila. Yung mga hinahire po ng mga local government, normally hindi nakakahabol pagdating po sa swelduhan ng mga hired ng DepEd, Senator. Tama. Yun yung maiaayos natin, ibabalansin natin lahat at huwag kayong mag-alala. At Sana mabilis, Senador, kasi... Yes, yun nga. We only have a few days itong session na to bago tayo mag-adjourn. Kasi Ang, lahat na siyempre, subject to inflation Tama. Sa hirap ng buhay. At saka ang natin, ilang araw na lang yung session days natin yung pagbalik namin, di ba? So ang sinisilip na lang dito yung availability of funds, kung magkano talaga ang kakailanganin, no? Dahil ito, katulad niyan, yung sa mga lola at lolo, tapos itong teacher's allowance, yan, nagpa-pile up na yan. It so happen, lahat yan sa komite ko bumagsak. Kaya yung sasabihin niya, ako yung pinakamagastos na komite. Di ba, namimigay naman tayo ng tulong sa ating mga kababayan, kaya malaking tulong ito. Linawin ko lang, Senator, chalk allowance Yes. lang ang tawag dito. Saan pwedeng gamitin ng mga guro ang allowance sa 10,000 pesos kada taon? Ang saklaw ng pinalawak ito on both tangible and intangible teaching supplies and materials. At papasok na din tinatawag na incidental expenses na nagagastos sa mga guro, yung mga course of their services. No? Basta konektado sa pagtuturo. Oo. Gamit sa pagtuturo. Oo. Hindi naman subject to reimbursement ito, no? Baka naman kailangan Hindi po magiging mahigpit ng COA dyan. Oo. At ito ay non-taxable. Yun. Dahil imbes na mag-abono ang mga teachers, eto na yung pondo nila. Kasi Kasi karaniwan kalimitan kasi yung mga nakukuha nating report dyan, talagang imbis yung sweldo nila, ginagamit pa nila pambili Yes. ng chok. Tsaka Pambili yung ng Manila wifi, paper. di ba? Totoo yan. Tsaka Parang- sir, yung eraser, di ba? Eraser, yeah. Kaya nakakaawa. Minsan pag walang baon yung estudyante, bumubunot pa rin yung mga teachers para ibigay doon sa estudyante para mapakain. So yung mga ganun ba sitwasyon? Okay. Sige, baka may gusto kayong banggitin pa sa ating... Nakakailan na kayo, ha? Marami ng mga batas ang attributed sa inyong apelyido. Oo, Revilla Law. Ito, isa na itong chalk allowance na ito. Nasa inyo pagkakataon para makapangusap sa ating mga kababayan. Sige po. So mga kababayan, basta tandaan nyo, si Bong Revilla po ay hindi po humihinto sa pagtatrabaho para sa ating mga kababayan. Ayokong sabihin nila na tayo artista lamang, wala tayong ginagawa. Tayo po ay nagtatrabaho para sa bayan. Siguro naman sa kinatagal-tagal ko na rin na bilang senador, yung ating experience ay malaking bagay na rin. At syempre, dapat ko rin pinapalakpakan yung mga taong mga nakapaligid sa akin, yung mga
legis staff ko, yung mga staff ko talaga na magagaling at mga sexy at magaganda pa. Patulog Talaga palagi. may sexy. Talaga may sexy. Oo, mga sexy, magaganda. Di ba? Hindi, matatalino. Yan ang kailangan ko na yung mga taong, kundi dahil sa kanila, hindi ko magagawa rin ito. At siyempre, sa tulong ng mga senador din na kasama ko sa Senado at maging sa Kongreso. Alam mo, sa counterpart nito sa House, si Lani din. Isa sa mga nag-file dyan. No? Si Kong Lani, and of course, sila Jolo, my son, no? Si Brian sa Agimat Party List. At kasama din natin ang Alliance of Concerned Teachers, no? Yung ACT at Teachers Dignity Coalition Philippines. Alright. At Public School Teachers Association, ng SPA. Yan, sila yung mga kasama din counterpart. Kaya salamat sa inyong lahat. At syempre sa mga teachers, sa inyo to. Para sa inyo po ito tinatrabaho namin. Pagaling ka, Senador. Sir, Mag-ingat ka. thank you. Thank you very Thank much. you, Ingat God po bless kayo. you. God bless you Thank too. you. Okay, sis. mabuhay po kayo lahat mga Salamat. kapuso para Thank you. makagawa tayo ulit ng project pang kapuso. Yun, Thank oh. you. Thank you, Senador. Si Senator Bong Revilla, Chairperson, Senate Committee on Civil Service, Government Reorganization, Professional Regulation. Hanggang ngayon pala,